Panawagan ng mga iba't ibang sectoral group na nagtitipon-tipon sa Quezon City, mga leader ng kababaihan, kabataan, Muslim, mga dating kadre, mga vloggers, at iba pang sectoral group na dating sumuporta sa Pangulo noong nakaraang eleksyon, na tila iba na ang sigaw nila ngayon. At dahil dito ay nabuo ang MAD movement, which means Marcos alis dyan. Marcos alis dyan! Marcos alis dyan! Marcos alis dyan! Marcos alis dyan! Nabuo ang grupong ito dahil sa mga kasalukuyang hinanaing na kinakaharap natin o ang bansa, ang economic crisis, problema sa West Philippine Sea, droga, corruption, kaguluhan, ang pagbawi sa libreng edukasyon na na-implement ng dating Pangulong si PRRD at di makatarungang pagsupil sa malayang pamamahayag, ang pagpapalit ng Constitution or ang charter change, manipula sa mga kaguluhang kinasasangkutan at krimen, ang di makatarungang pagtanggal sa mga posisyon ng nanungkulan sa gobyerno, katulad ng mga kapulisan sa Davao City na recently lang ay pinalitan dahil ang rason ay kaalay raw ito ng dating Pangulong si Duterte, which is very injustice dahil matagal na ito nagsilbi at nangangalaga sa katahimikan o peace sa lungsod ng Davao. Nagpapatunay lang na ito ay isang panggigipit mula sa Administrasyong Marcos. So, lumalawak na ang opresyon sa pamumuno ni Marcos Jr. sa ating bansa that push the people na lumabas at magsalita sa kanilang mga hinanaing at ipaabot ang hinanaing sa Pangulo na hindi na tama ang kanyang mga ginagawa. These are all injustices under his leadership. Puno-puno ng sanot ng taong bayan. Hindi na pwede na magpapatuloy itong panggigipit, itong pag-aapi at pagsusupis ng demokrasya ng tinatawag natin ngayong Philippine dictatorship ni Bongbong Marcos Jr. Dagdag pa sa MAD organizer na nakaranas ang bansa ng leadership crisis or failure of leadership under Marcos Jr. Sa Malacanang, ang namumuno ay wala na sa kanyang pag-iisip. Walang kwentang tao. Walang kwentang leader. Ngayon, nagsasalita ng oo. Bukas, nagsasalita ng hindi. Mabahalap ang bayan natin ng bansang Pilipinas. Para sa ating kapatid na Muslim na hindi na karapat-dapat mamuno, si Bongbong Marcos Jr. ang kasalukuyang Pangulo ng bansa dahil sa kahirapang dinanas ngayon ng bansang Pilipinas. Ramdam ko po, 100% ang sobrang paghihirap ng mga kapwa kong mga Muslim na nandito para maghanap buhay. Bongbong Marcos, nakikiusap po kami bilang representative ng Muslim ladies. Utang na loob po, umalis na po kayo dyan. Sobra na pong taghirap po sa panahon ngayon. At ito'y pinangangambahan ng sektor ng kabataan group, ang estado ng bansa. Kung hahayaan lamang ang kasalukuyang Pangulo ngayon na si Bongbong Marcos Jr. ang patuloy na mamuno sa ating bansa. Hindi pa po siya bababa sa kanyang pwesto, nakikita ko po sa mga darating na panahon parang mas lalala ang kalagayan ng Pilipinas, lalala ang mga kalagayan ng mga kabataan na nagangad ng kapayapaan, pero sa kanya, ang iniisip niya lang yung kanyang pansariling kapakanan lamang. Naglabas din ng hinanaing ang National Moro Liberation Front or MNLF laban sa Pangulo matapos hatulan ng guilty ang kanilang lideratong si Norme Suarez na ito raw ay isang uri ng panggigipit mula sa kasalukuyang administrasyon o Pangulo ng Pilipinas. At dismayado itong ipinaabot na wala raw ito utang na loob na ginawa nilang pagtulong upang ito ay manalo sa nakaraang eleksyon. He is innocent. Bigla na lang lumitaw despite sa pagtulong ng ating mahal na chairman itong kay BBM nito sa kanyang candidacy during the campaign. Very clear na ang administrasyong ito ay traidor. Ang seguridad ng bansa ay isa ring napabayaan ayon sa dating kadre, ang pinuno ng organisasyon. Dahil nagsipagbalikan na ngayon ang mga illegal drugs at krimen na nawala na sa dating administrasyon. Pero sa ngayon ay namamayagpag na muli ang illegal drugs at ang korupsyon, krimen. Ngayon ho bumabalik yan.
President BBM, pinangako ninyo itong inilunsad nato. Marcos, alis dyan. Huwag po ninyong baliwalain ito. Ang EDSA, ang tatay ninyo, kayo ay napatanggal. Napaalis kayo. Delikado to. Sapagkat itong pag-uusap nato ay nakakarating sa buong Lumahok din ang dating kadre na si Ka Eric Celis o Jeffrey ay magbibigay din ng opinyon. Dahil sa maraming red flags na nakikita sa pamumuno ng administrasyong ito, ay lumalawak ang mga sentimento ng ating mga mamamayang Pilipino at aniya ay bumabalik na naman to ang mga sentimento sa kapanahonan ng kanyang ama na ang dating Pangulong na mamayapa na si Ferdinand Marcos Sr. Pinaalis sa Malacanang, tinanggal sa katungkulan at ito'y umabot na sa himagsikan ng mga mamamayang Pilipino sa bansang Pilipinas. Yan ang tayo na lumala pa. Ang mga krisis, pang-politika at ekonomiya at muling aalisa ang taong bayan upang bawiin ang kapangyarihan sa kanya. He needs to listen to the people, otherwise ang kasaysayan ang siyang hahatol muli sa kanya. And this time around, it will happen again.